hindi na napigilan itong COA, no? Nagsalita na talaga itong COA. Itong COA, may nadiskubre itong COA na itong 15 national government agencies at itong 34 state universities at mga colleges, yung mga public na mga paaralan, no, ng mga college, natuklasan ng COA, at ito po ay nananawagan ang COA dito kasi meron po mga delayed, mga unimplemented and defective infrastructure projects. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Inaantok na ako kanina pero gusto ko pa rin mag-vlog kasi ayaw kong hindi ko kayo ma-update. Importante itong pag-uusapan natin ngayon. Okay? Kailangan talagang malaman ito ng taong bayan, no? Pag-usapan natin itong mga updates na ito. Mahalaga kasi ito kasi po itong Commission on Audit, itong COA, hindi na napigilan itong COA, no? Nagsalita na talaga itong COA. Itong COA, may nadiskubre itong COA na itong 15 national government agencies at itong 34 state universities at mga colleges, yung mga public na mga paaralan, no, ng mga college, natuklasan ng COA, at ito po ay nananawagan ang COA dito kasi meron po mga delayed, mga unimplemented and defective infrastructure projects. Meaning to say, bilyon-bilyon po ang natuklasan ng COA. Nasayang na naman ang pera dito. Siyempre, kailangan, sa totoo lang, itong topic natin ngayon, sabi ko sa sarili ko, kailangan na talagang mangialam ang taong bayan dito. Dapat na talaga natin questionin itong si Bangag eh. Okay? Galit na, nasusuka na talaga ang taong bayan. We are talking about here bilyon-bilyon na mga proyekto. Sa panahon po ni former President Duterte, hindi po ito nangyari. Si Duterte dati was very transparent. Ngayon, ang dami pong, okay lang yung una ni Bongbong Marcos, pero nung ito pangatlong budget na ito, parang niloloko na tayong taong bayan eh. Parang hindi na transparent. Hindi na po natin alam ano ang nangyari dito sa mga bilyon-bilyon na mga proyekto. Grabe po. Lumalaganap na talaga ang mga korupsyon. Matatawag itong korupsyon eh. Hindi man natin alam kung sino ang nangungurap, pero hinahayaan lang to ni Bongbong Marcos. Bakit hindi siya mag-investigate dito? Ang dami po sa kanyang ahensya na wala siyang pakialam. Si former President Duterte nga dati, di ba? Gumawa siya ng PACC ba 'yon? Yung isang ahensya na ito yung mag-check, no? Ito yung mag-check ng mga ahensya ng gobyerno kung sino yung mga dapat questionin ng mga proyekto. Pero pagdating sa administrasyong Marcos, binuwag yun. Kaya, itong si Greco Bilica, nasasayangan doon. Nanlumo si Greco Bilica doon, if you can remember that. Okay? So yun po ang una nating pag-usapan. COA na mismo ang Commission on Audit, ang nagsalita na ngayon patungkol dito. Nagrereklamo na sila. Sila mismo. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, heto na po. Simulan na natin, okay? Alam kong mga audience natin medyo it's already 1 o'clock sa morning. Inaantok na yung iba. Yung iba, gising na ba? Iba yung natin time zone natin, di ba? Pero tuloy pa rin, okay?
Well, nung iba dyan natutulog while nakikinig, okay lang yun, okay? So, ito na nga, pag-usapan natin itong COA. Okay, ito yun ha, ipapakita ko sa inyo. Oh. Bang, ito. Binalita ito ng Philippine Star. Sabi dito, sa balita na ito, the Commission on Audit, o itong COA, has called out 15 national government agencies and 34 state universities and colleges over delayed, unimplemented, meaning to say, delayed itong mga proyekto na ito ha, defective infrastructures, meaning to say, yung mga itinatayo, sira-sira pa. Okay? Defective. Meaning siguro, mayroong mga back job ito eh. Ha? Defective infrastructure projects. Ngayong 2023. Ang total po nito is 242.19 billion pesos. Imagine that one ha? 15 mga ahensya ng gobyerno, proyekto, giba-giba, unimplemented, meaning to say, sayang ang pera ng taong bayan. Meron raw mga proyekto na walang klaro. Okay? Ito yung pagkakaintindi natin eh. Tapos sira-sira, defective, yan ang hindi natin maiintindihan eh. Sa laking budget na yan na 242 billion, nasira pa. Unimplemented pa. Meaning to say ng unimplemented, tinayo ito. Kahit hindi ito ini-implement. Di ba nakakasakit yun, nakakagalit yun? Kaya nga sabi ko, tayong taong bayan, dapat na talaga tayong mag-ingay. Dapat na talaga natin questionin ito. Government agencies, SUCS flag over 242 billion delayed defective projects. Remember, ang 125 million na confidential funds ni VP Sara, inimbestigahan nyo, kayong mga tuwadkom. Ito, billion ito. This is another complaint. At ito po ay reklamo o nagsasabi na po ang Commission on Audit na meron pong hindi magandang nangyari dito. Now, ang tanong ko sa iyo, tuwadkom, if you are for the people, kung hindi kayo namumulitika, patutunayan nyo na hindi kayo namumulitika, imbestigahan nyo ito. Bakit ang war on drugs ni Duterte ang inyong imbestigahan? Kung makulong si Duterte dyan, hindi naman uunlad ang bansang Pilipinas. Bakit tinutukan ninyo ng matinding pansin ang 125 million ni VP Sara? 125 million lang yan compared to this 242 billion. 242 billion po ang dapat questionin dito. Nasaan na po kayo mga tuwadkom kayo? Tumutuwad na naman kayo? Yan ang ating tanong eh. Nakakagalit na. Ang tanong po namin, are you going to investigate this? Are you going to investigate this one? Huwag niyong sabihin, pabayaan niyo lang yung bilyones na pera na merong depekto po sa mga itinatayo na ito. Hindi po kami papayag dyan. Kaming taong bayan, we demand for investigation about this. Para fair naman, iniimbestigahan nyo ang aming Vice President, tapos hindi nyo imbestigahan ito? Sayang ito itong mga pera na ito. Kung ito po ay talagang i-contribute ito sa mga totoong problema ng Pilipinas, ang laking tulong na po nito. Di ba? So we are demanding this. Bongbong Marcos, are you going to ignore this problem? Ang COA na ang nagsalita dito merong mga unimplemented, mga defective infrastructures na nagkahalaga lahat ng 242.19 billion. 242 billion worth of these projects na medyo may problema tayo. Yan. Hahayaan nyo ba yan? Bongbong? Martin Romualdez? Tuwadkom? Barbers, Abante, Paduano, Akop, Ito po ay nakakahiya po ang gobyernong Marcos kung hahayaan nyo lang ito. Kung sa panahon pa ito ni former President Duterte, hindi po ito hahayaan. Hindi po ito hahayaan. They are trying everything to, anong sabi nung isa? They are trying everything to put Sara down. Correct. Pinaimbestigahan nila, di ba?
Sabi ni Castivius, dami ng katarantaduhan ng gobyernong BBM. Ay, hindi. Alam nyo, kung panahon pa ito ni Duterte, hindi po ito mangyayari kasi matatakot sila kay Duterte. Pero ngayon, alam nila, yung presidente natin, medyo bait-baitan lang ang alam. Ha? Di ko lang alam kung bait-baitan o bangag ba talaga. Hindi sila takot. Oh, yan ang totoo, hindi sila takot eh. Oh. Di ba? Sabi ni Ophelia Jute, ito ha, babanatan ko lang ito. Walang kwentang mga vlogs natin kung walang aksyon. Dapat kayong mga vloggers manguna, kayo pala nakaalab. Ikaw, Ophelia Jute, bakit hindi mo simulan doon? Sige nga, ang tapang-tapang mong magsalita dyan. Anong gusto niyo? Kaming mga vloggers, anong power namin kung pupunta kami doon? Oh, itong vlog namin, ito po ay nakakatulong para, wag niyong baliwalain ang mga vlog namin. Ito po ay nakakatulong na malaman ng taong bayan na ganito na po ang nangyayari. Kung sa tingin mo hindi po nakakatulong itong vlog namin, alis kayo dito. 'Di ba? Bakit ikaw Ophelia ha? Bakit ka uutos sa amin na kami ang manguna doon? Sino ka para utusan kami? Ikaw yung may gusto, pumunta ka doon. 'Di ba? Nandito na nga tayo nagbabantay tayo kasi freedom of expression. Meron tayong karapatan para bantayan itong mga kabalastugan ng ginagawa ng ating gobyerno. At ang trabaho ng mga vloggers, magpa-vlog. Alam nga naman, vlogger ako, pupunta ako doon, mag-ingay-ingay ako doon. Uy, ganyan ang gagawin. Hindi po yung trabaho ko. Utak-utak rin, Ophelia Jute. Ikaw, kung meron kang panahon doon, pumunta ka doon. Ang trabaho po ng vloggers, kaalaman, gisingin ang taong bayan na ganito po ang nangyari. Oh, at meron po tayong karapatan. Sino bang sa tingin mo, ikaw, pupunta ka doon, papansinin ka? Hindi ka papansinin. Pagdating natin doon sa Batasang Pambansa, hindi nga siguro tayo makapasok doon Di ba? So this is the only way. Kasi lahat ng tao nanonood dito. O kung yung merong mga senador na nanonood dito, makakita sila dito. Utak-utak rin ang isipin. Huwag kasi bangag. Kung lagi kayong nakapraise dyan sa bangag ng presidente, huwag kami. Ha? Huwag kami. Mga matatalino po ang mga DDS vloggers. Okay? Sabi ni Maria Luz Dress, laking tulong ng mga DDS vloggers sa mga nangyayari ngayon. Correct. Kung wala kang yung mga DDS vloggers, kung wala ito, kagaya nitong si VML TV, lagi itong nandoon sa EDSA. Nakaabang ito sa EDSA, lagi. Pinaalam ng taong bayan na ito na po ang nangyayari ng EDSA. Maraming tao ang laging, kahit may mga trabaho, pumupunta sila doon. Dahil ipinapakita nila ang suporta nila kay VP Sara. Ipinakita nila ang suporta ng taong bayan. Na tayo po ay hindi tayo dapat mananahimik. Because that's the only way. Hindi po natin pwedeng sugurin yung Malacanang o yung Senado at saka That will be improper. Okay? Kaya ikaw, Ophelia, kung yung utak mo, kung yung utak mo gusto mong sugurin, doon ka, sugurin mo ng una. O, sige nga, sugurin mo ng una. Sugurin mo. Tingnan natin kung ano mangyari sa'yo. Hindi po pwede na magdala-dala ka ng bunal dyan, napaktulan yung mga ulo doon ng mga senador. Hindi yan pwede doon. Para magising sa hindi. Itong ginagawa nating vlog na ito nga, pati nga si Ted Filon, alam niya na ano ang nangyayari sa YouTube. Ang dami pong mga kababayan natin na galit na. Di ba? Oh, yung si Ted Filon, mainstream media yan pero dami nang humahanga kay Ted Filon ngayon kasi talagang ibinabalita niya kung ano yung katotohanan. So yun rin ang ginagawa natin dito sa Donmar TV. Di ba? Alam mo, ikaw Ophelia, kung yung utak mo bangag, wag mo kaming idamay. Wag niyong idamay. Okay? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman